Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, January 14, 2026, nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na minomonitor natin nitong mga nakarang mga araw. Ngayon din po ay mas tumaas ang tsansa nito na maging tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. Aalamin po natin ang mga direktang lugar na kanyang madadaanan at maapektuhan. Kasama na rin po kung ito ba ay magiging isang typhoon o super typhoon category na bagyo. Ngayon din, meron din tayong iba't ibang weather system na patuloy pa rin nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago natin simulan, hihiling lamang po ulit ako ng pabor na i-like at i-subscribe po ninyo, pati share na rin ang ating update. Maraming salamat. Muli, magandang araw. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. So dito po muna natin sisimulan. Meron na po tayong low pressure area na minomonitor at ito po yung nakita natin noong nakarang araw sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Tulad ng aking sinabi, nasa high risk or nasa high chance ito na maging tropical depression or mahinang bagyo. At ngayon ay nakikita natin nagiging consistent po siya. Pagitan pa rin yun ng January 12 hanggang sa January 18. Ito yung mga direktang lugar po na madadaanan po nitong low pressure area at kapag ito po ay naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Ada sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po sa ating pinaka-mapa or sa ating pinaka-latest po na update, itong low pressure area po ay meron pong lokasyon ngayon na 950 kilometers east of southeastern Mindanao. At ito po, yung mga lugar po sa east of southeastern Mindanao nakakaranas na po ng mga maulap na kalangitan at mga pag-uulan dahil po dito sa low pressure area na ito na inaasahang magiging bagyo sa mga susunod po na mga araw. Inaasahan by Thursday or sa Friday, ito po ay magiging isang tropical depression or mahinang bagyo, tatawagin pong bagyong Ada. So alamin natin yung mga direktang lugar na maapektuhan. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po ipapakita ko sa inyo yung ating pinakamapa para din po directly makita ho ninyo yung pinakapagkilos at paggalaw at para din po mabawasan yung pangangamba o pangamba ng ating mga seniors, ating mga subscribers and followers na hindi naman ito ganun kadelikado sa ngayon pero maging alerto at maging handa tayo. Tignan nyo mabuti yung ating pinakamapa. Ito po yung LPA na ating sinasabi. At sa ngayon po meron na itong tinatawag na sirkulasyon ng hangin. Umiikot na po yan at ito sa ngayon nakikita natin. Nandito po yan sa may bandang area po ng silangan po ng Mindanao. Sa forecast weather condition po natin, apektado na po ng trap or extension po ng LPA or low pressure area. Ang area po ng Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte, at Southern Leyte. Ang mga lugar po na binanggit ko na yan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa extension yan. Ito po makikita nyo mabuti yung pinaka-radius o yung pinaka-umiikot na hangin po na dulot ng LPA na ito ay nakakaapekto na po dyan sa mga lugar na binanggit ko. So umaga pa lamang, lalo na po sa hapon at sa gabi, may mga tsansa na po ng mga pag-ulan. So maging alerto at maging handa. Pero sa ngayon ay nagkakaroon ito ng consistent po na pagkilos. Diyan sa may pandang silangan po ng Mindanao, after po niyan, ito ay dadaan dito sa may area ng Eastern Visayas, papunta po sa may area ng Bicol Region at dito po sa may bandang North Luzon. So kung mapapansin nyo, halos sinusundan din ng LPA yung sirkulasyon ng hangin na meron po dito sa easterlies. So babalikan natin yan at aalamin natin kung ito ba ay banta ng magiging malakas na bagyo o ito yung magiging consistent lamang sa magiging mahina bilang tropical depression. Sa area po ng Cagayan, Isabela at Aurora, nawala na po yung shear line, nawala na yung epekto ng shear line at makikita nyo naman sa ating mapa nawala po yung mga asul at medyo pula-pula na kahapon ay namumuo po dito. So yung mga lugar na binanggit ko sa Cagayan, Isabela at Aurora, ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies po ang mararanasan na meron pong light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Pero may impact pa rin yan, posibleng pagbabaha
sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng light to moderate to heavy rains anumang oras. Kasi hindi lang naman itong northeast monsoon or amihan, sinasabayan na ngayon yan ng high pressure na hangin na nanggagaling sa Hilaga at meron tayong isa pang weather system na nakakaapekto. Sa Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, cloudy skies din ang mararanasan sa mga lugar na yan na meron pong mga light rains, no, or isolated light rains, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil pa rin sa northeast monsoon or hanging amihan. Same scenario din dito po sa may Ilocos region, the rest ng Central Luzon, maulap din na kalangitan na merong mga isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Tulad ng aking laging pinapaalala sa inyo, ang amihan hindi naman yan pinapalakas o hindi niya pinapalakas etong LPA o low pressure area. Pero dahil meron pa rin tayong mga lugar na apektado ng easterlies tulad na lamang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay bahagya pa rin nakakaranas ng epekto po ng easterlies o yung malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So the rest ng ating bansa may mga tsansa na mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. So ngayon, magpo-focus tayo dito po sa sinasabi natin na banta po ng low pressure area na tumataas ang tsansa na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Kapag ito po ay naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Ada. No, yun po yung kauna-unahang magiging bagyo ngayong 2026. At lagi pong itinatanong sa atin ng ating mga kababayan, saan ba yung pinaka magiging unang direksyon nito? At saan ba ito dadaan? At kung ito ba yung magkakaroon ng landfall scenario? Kung ito ba yung magiging typhoon o super typhoon category na bagyo? So ngayon po kung makikita po ninyo, tulad na aking sinabi, una po itong dadaan, no? Or una itong mararanasan dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Meaning to say, pag sinabi natin bandang silangan ng Mindanao, kasama po sa mga lugar na kanyang maaapektuhan ang Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, ang Sarangani, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte. So yun po yung mga unang lugar na madadaanan po nitong low pressure area at kapag naging bagyo din ito, dyan din po yan consistent na nakikita po na dadaan at talagang mararanasan. So bukod po dyan, nakikita din sa ating mapa, doon sa ating tropical cyclone threat potential sa advanced weather system natin, na ito po ay dadaan din sa bahagi po ng Eastern Visayas. Kasama po sa maaapektuhan din ng trap or extension po ng LPA, lalo na po kapag ito ay naging tropical depression, ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, Southern Leyte. So mag-ingat po yung mga lugar na aking binanggit lalo na kapag ka ito ay naging bagyo. Hindi naman ito sa ngayon nakikita na magiging malakas pa, no? Pero may mga pagbabago tayong kino-consider. So kasama rin sa posibleng maapektuhan ito kapag ito pong LPA na yan ay mas nag-move pa or naging consistent dito sa silangan bahagi lamang siya, maapektuhan po ang bahagi ng Bicol Region. So yung mga lugar sa Bicol Region, pinaghahanda po ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at sa may Sorsogon. So lagi kong pinapaalala sa inyo, may mga chance pang magbago. Pero ang pagbabasehan kasi natin dito, kung papaano yung kumikilos o pagkilos po, nito nga pong banta po ng bagyong Ada, no? Sinasabi natin magiging kauna-unahang bagyo ngayong 2026. Bagamat sa ngayon hindi naman ito nakikitaan na maging typhoon o super typhoon, lagi ko sinasabi, ang tropical depression or mahinang bagyo ay halos parehas din ng malalakas na bagyo. Kapag kaganoon po kasi ang ating nakikita dito, mas napaghahandaan natin. So ngayon mga kaibigan ko, tignan nyo mabuti. Ito po yung pinaka nagiging sirkulasyon po nito nga pong low pressure area sa ngayon. Bakit ba tumaas ang tsansa nito na maging tropical depression or mahinang bagyo? Ngayon po kasi nakita natin dito, sinasabayan or pinapalakas po yan ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ito po yung easterlies na yan at kung makikita ho ninyo, yan yung isang nagiging dahilan kaya mabilis na nade-develop o nade-develop
ito pong LPA. At ngayon, hindi pa lumalabas yung pinakatinatawag natin na area of probability nito nga pong low pressure area. Doon kasi no, pag lumabas yung pinaka area of probability nito, doon makikita natin no sa bawat araw yung pagbabago, pagkilos, kung ito nga ba ay magiging tropical storm, severe tropical storm, typhoon at super typhoon. Ang maganda po dito mga kaibigan ko dahil nga po nakaantabay eto pong northeast monsoon or hanging amihan kapag lumapit or naglandfall eto pong banta ng bagyong Ada o magiging kauna-unahang bagyo ngayong 2026, papipigilan yung pagdevelop niya bilang isang magiging malakas na bagyo. Bakit? Kasi ang easterlies po ay nakakaapekto dito sa may bandang silangan lamang at silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Kapag ito pong banta ng bagyong Ada na ito ay lumapit pa North Luzon hanggang sa extreme Northern Luzon, ay pahihinain po yan ng epekto po o nahihinain po yan ng amihan o northeast monsoon. Uulitin ko mga kaibigan wala pa namang bagyo pero ito na yung LPA na nagbabantang maging bagyo. Pag sinabi kasi nating bagyo, officially bagyo na talaga. Pero ngayon isa pa lamang itong LPA. Pero like ko sinasabi LPA pa lamang pero lahat po tayo ay maging alerto at maging handa lalo na po dyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Dyan po kasi yung unang area na makakaranas po ng mga pag-ulan. Ngayong araw po nakakaranas na ng mga maulap na kalangitan na mayroong mga isolated light rains ang Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. So ang sinasabi natin, hindi man ganun kalawak or kalakas yung pinaka-radius ng kanyang hangin, pero kapag ito ay na-develop na bilang isang mahinang bagyo, ito po para clear sa atin, may mga kategorya kasi ang pagiging bagyo. Kapag sinabi ho nating tropical depression, mahinang bagyo lamang yan, which is nasa signal number 1, nasa level 1 na category, nasa 39 to 62 kilometers per hour lamang ang lakas ng hangin. So kung magme-maintain ito sa pagiging tropical depression, yung mga direktang lugar na maapektuhan nito, diyan po sa may silangan ng Mindanao, Eastern Visayas at Bicol Region at North Luzon, hindi po mapipinsalang ng matindi. Kaya nga ang ginagawa ko dito, kada may mga update, meron tayong paalala sa dulo. So ito po papalikan natin yan kasama yung dalawang weather system. Actually, dalawa na lamang ngayon. Ito pong northeast monsoon, easterlies at yung localized thunderstorms. Normally, nanggagaling ho yan sa epekto po dahil sa epekto po ng easterlies. Unang-una, kinakailangan pa rin natin laging maging updated sa lagay ng ating panahon. Kung ang direction po nitong LPA at kung ito ay maging bagyo by Thursday of Friday, ito ay mananatili pa rin dito po sa may bandang silangan ng Mindanao. Lalapit ng kaunti dito po sa may Eastern Visayas. Pa-landfall area na po yan Landfall scenario na po yung tinutukoy natin. At lalapit po dito sa may bandang Bicol Region at dito po sa may North Luzon. Pag lumapit yan dito sa may bandang extreme Northern Luzon o North Luzon, papahinain po yan ng amihan o northeast monsoon dahil sa malamig na hangin yan. Magkakaroon yan ng salubungan, magkakaroon yan ng kontrahan, kaya possible na muling mabuo itong kumpol ng kaulapan dahil sa malamig at mainit na hangin, which is ang shear line nga po. So ngayon, dapat ba natin itong pangambahan or katakutan? Ito yung magiging unang bagyo kung sakasakali ngayong 2026. Sa ngayon mga kaibigan, dinouble check na po natin yan ng paulit-ulit ng maraming beses at nakita po natin na ito hindi naman pasok sa sinasabi natin na typhoon o super typhoon threat. Yung sinasabi nating life-threatening po na lakas ng bagyo, hindi po. Kasi yung iba ang sinasabi, kinakatakutan nila pag sinabing kauna-unahang bagyo sa taon, malakas daw, super bagyo. Hindi po yun totoo. Actually, iba-iba yan, depende sa senaryo, depende sa lagay ng panahon, depende sa available na weather system, nakaka-apekto po lahat yan. Ngayon, lagi ko sinasabi, kaya lang naman ito na-develop bilang isang high risk po na LPA, or banta na rin na magiging bagyong Ada dahil po sa easterlies. Pero kung wala ang easterlies po dito sa may bandang karagatang Pasipiko, sa may silangan po ng bahagi ng ating bansa, hindi naman ito madedevelop para maging isang mahinang bagyo o para maging bagyo. Pero nakikita nyo, unti-unti namang nawawala na ang easterlies or umihina
So meaning to say, may chance din na humina itong LPA na ito bago pa man maglandfall sa landmass po ng Silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, at yan po sa may North Luzon. Ito, lagi ko sinasabi, paalala ko unang-una lagi kayo nakaantabay sa ating update, no? Manatili, nakatutok dapat para po lagi po kayo nakamonitor, lalo na yung mga lugar na malapit po dito sa LPA. Yung pangalawa, lagi ko sinasabi, na kinakailangan po natin linisin ang ating kapaligiran, especially yung mga low-lying areas dito po sa may silangan po ng Mindanao, no? Ito po, malapit na po talaga siya. Actually, ito yung pinaka, ano niya, yung pinaka-sirkulasyon ng hangin, naiiwan yung pinakamata niya dahil nga po nagtutuloy-tuloy yung sirkulasyon. Hinahatak po ng LPA na ito o banta ng bagyong Ada na ito, etong hangin na meron sa easterlies. Pero pag lumapit pa yan ng kaunti at nagkaroon ng tinatawag na landfall scenario at naglandfall po sa may silangang Mindanao, hihina po ang impact niyan. Ipag-pray po natin na huwag yan lumakas o ma-develop agad bilang tropical storm bago pa man mag-landfall kasi magkakaroon yan ng mga tinatawag na rapid intensification which is normally nangyayari po yan sa mga bagyo. Yung pangatlong paalala ko, lagi ko sinasabi, i-safety na po natin ngayon pa lamang ang ating mga importating gamit, mga dokumento at papeles, lalo na po sa mga lugar na binanggit ko. Hindi rin safe ang alurang bahagi ng ating bansa dahil umiikot yung pinaka-trap or extension po ng sama ng panahon. Ito po yan, yung sinasabi natin yan. Na yan, halos, ngayon kasi yung pinaka-radius o yung distansya ng ikot ng hangin, nito nga pong banta ng bagyo na ito, no, ay lumalawak. So, ibig sabihin, kahit nandito lamang siya sa may bandang silangan ng Mindanao, maaapektuhan pa rin ang Eastern Visayas, Metro Manila, Bicol Region, North Luzon, dahil umiikot yung hangin. Pero hindi naman yung direktang malakas, maulap na kalangitan, ang mararanasan kapag yung trap or extension ng hangin ang nakaapekto. Mga kababayan ha, pasensya na kayo kung medyo napapabilis ang ating update or pagsasalita. At I make it clear naman talaga para maunawaan ng ating mga senior, yung mga kababayan natin na laging nakatutok, yung mga suki ko na po dyan. Ako po, maraming salamat po sa inyo. Ito pa yung isang paalala ko, meron na ba tayong nakatabi o nakasafety ng mga pagkain sa ating mga cabinet, sa ating mga lagayan ng pagkain, yung mga bigas, no? Lalo na yung mga nakatira sa malalayong lugar, malalayo sa syudad o sa city. Kasi ito meron tayo na banta ng bagyo, no? Kapag ito po ay naging bagyo na, lumapit pa, asahan nyo yung mga pag-uulan. So binanggit ko yan ha, area ng Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Mag-ingat dahil Eastern Visayas, Bicol Region, maaapektuhan din po. At yung isang paalala ko pala, yung sinasabi, yung mga bahay ba natin, okay na ba, no? Wala na bang masyadong problema, yung mga bubong, mamaya may mga butas pa, yung mga halige. Mamaya hindi ganun katibay. Though hindi naman ito nakikita na super typhoon, pero mas maganda na yung nakahanda tayo, no? Alam nyo, LPA ito, pag sinabayan niya ng malakas na epekto ng high pressure na nanggagaling sa hilaga, kasabay ng amihan o northeast monsoon, may mga impact o may mga senaryo tayong nakikita na magkaroon ng malalakas na hangin. So ang mga localized thunderstorms, meron din, present na rin yan dahil nawala ang shear line. Magpapalitan lang po kasi yung mga weather system po na yan. So yung isang paalala ko pa, panghuli ito, kailangan manalangin tayo sa Panginoon at yung safety po ng bawat isa. Alam niyo po, no, kung uunahin natin na ipanalangin itong bagyo na ito, banta ng bagyo na ito na malusaw, mawala, kaysa mag-alala tayo, mawawala ito. Magtiwala po kayo. At kaya din, ipanalangin natin yung mga lugar na posibleng maapektuhan ito, Silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, Bicol Region, North Luzon, na hindi po direktang makaranas ng matinding pinsala. Alam naman natin, lalo ng Eastern Visayas, Cebu City, ay hindi pa nakaka-recover nitong 2025, no, nakarang taon, sa malalakas na bagyo. At eto na naman, may panibagong banta na naman tayo ng bagyo. Hindi pa nga po nangangalahati ang January, meron na naman. Pero okay na ito, dahil kapag lumabas na ito, ibig sabihin wala na tayong aasahang bagyo hanggang sa matapos po ang buwan or month po ng January. So, mas maganda mga kaibigan, ngayon ay maging alerto at maging handa tayo. Uulitin ko ha, meron na tayong banta ng LPA na nasa high risk o high chance na maging bagyo ha. Meron din tayong weather system na nakakaapekto. Northeast monsoon, meron tayong easterlies, at meron tayong mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Kung lalabas naman kayo ng inyong mga kabahayan, ugaling magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito
sa mga biglaang bugso ng mga malalakas na mga pagulan. Kabayan, mga kaibigan, mga kapatid, at ito po muna ang update natin sa ngayon. Mag-update po muli ako mamaya para sa latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.